Kasi nga nung last March na punta na sa The Hague si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At alam naman natin, bago po nangyari yon, talagang parang medyo confident si PBBM na 12-0 ang makukuha niya. Pero ngayon parang hindi naman sa umamin siya, alam niya hindi naman niya magiging clean swipe. Clean sweep. Clean swipe. So, nakatulong ba talaga? Kasi umaangat na rin yung pangalan ni Ipe Salvador, ni Congressman Marcoleta, Jimmy Bondoc, yung mga nasa kabila, PDP Laban, ay yun na nga, medyo nagkakaroon umaangat yung kanilang rangko. So, did this work against the administration because of what happened to the former president? Napakalaking epekto po niyan, Ma'am Patpi. Talagang naging tinatawag natin sa aking industriya na inflection point. Yan po yung pinakamalaking inflection point nitong halalan na to. It's what changed the complexion and direction of this campaign season. Dalawa po yan. Yung secondary inflection point po, yung pag-impeach kay VP Inday Sara. Pero yung mas malaking inflection point, the primary inflection point of these elections was really yung pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ang talagang nakinabang dyan sa inflection point na yan ay walang iba kundi si Senator Bato de la Rosa na dating nasa bingit ng pagkatalo na hanging on by the hair of his head. One piece, one strand. Okay. So mga tatlong sinulid na lang 'yon. Hanging on pero nung pagkatapos itong dalawang inflection point na to ay nag-consolidate ang suporta na nagkaroon ng renewed passion ang mga PDP supporters, and the Duterte brand became one that was attached ko. Pero nagkaroon ng martir. Nagkaroon bigla ng rallying point ang ko. Pero nagkaroon ng martir. Nagkaroon bigla ng rallying point ang campaign platform. I bring him home. Pagtanong niyo po siya, anong gagawin mo sa Senado, Mr. Salvador? Bring him home. Wow. Paano mo masasolve ang pagkain? Bring him home. At talagang naging na that alone was enough. That just shows you the strength ng Senado sa pagpasok ng 20th Congress na siyang who will sit as senator judges sa impeachment trial naman ni VP Sara. Hindi ko alam kung napagtatanto ng ating mga botante na yung kasi nga ang panawagan ni VP Sara is na bumoto ng mga kaalyado. Hindi ba? Kasi nga ito yung mga uupong wes, mga hukom sa darating na paglilitis ni VP Sara. So how does that factor in dito sa I think do the voters even realize, kasi nga ilan pa lang pumasok, Bongo, Bato de la Rosa sa PDP Laban, tapos sila iba nasa fringes pa rin na trying to pero although Camille Villar was endorsed. Biglang na rin, nag-iba by VP Sara. So ito, how does yung upcoming impeachment trial naman ni VP Sara, how does that factor in sa darating na eleksyon? Well, sasagutin ko po yan in two ways. Siguro, how does it factor in? It is a major, absolutely major point of consideration, especially for the admin. Almost fight for survival po ito para sa admin. Dahil the most efficient, cleanest, and tinatawag nating legitimate way na matatanggal nila ang kanilang number one political rival is through the process of conviction, dahil na-impeach na po si dating, not dating, but ang ating Vice Presidente, na-impeach na. Conviction na lang ang pinag-uusapan dito sa Senado. So pag yan na-convict, hindi na po siya pwedeng tumakbo for any elective position. Wow, that clears the way for the admin. At least makakahinga sila ng malalim na hinga hanggang 2028. So that is a big factor. Are the voters realizing this? Not necessarily. Again po, without necessarily looking down on Filipino voters, right now napaka-polarized po at napaka-binary ng decision-making tree ng botante ngayon. And unfortunately, nabalik tayo dun sa same old tired trope of
family versus family. Dati Aquino versus Marcos. Duterte versus Dilawan. Ngayon naging Duterte versus Marcos. Without necessarily realizing na, yung mga iboboto nating senador, yan ang magiging judges sa impeachment trial. Kailangan iboto natin sila para maligtas si Vice President Inday Sara. They have reduced that thought to botohin natin sila, iboto natin sila dahil maka-Duterte sila. Let's get together, Sunday 25. Sunday 25.